Balik bansa na ang dalawang tripulanteng Pinoy na lubhang nasugatan sa missile attack sa sinasakyang barko sa Gulf of Aden. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang kapatid ng isa sa nasawing Pinoy seafarers sa pinasabog na barko. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Higit isang linggo nang walang tulog si Christine Silvestre simula nang mabalitaan ang missile attack ng grupong Houthi sa Gulf of Aden. Ang isa sa dalawang nasawing Pinoy seafarers sa pinasabugang MV True Confidence, ang kanyang kuya na si Bobby Silvestre. Ang sakit lang kasi magtatrabaho lang sana siya para sa pamilya niya. Sobrang napaka-inosente niya para mawala. Sa trahedya lang na yun, sir. 11 taon nang seaman si Bobby at nakapagbakasyon pa sa Pilipinas nitong bagong taon. February 9 nang sumampa siyang muli sa barko. Sa huling tawag ni Bobby sa kanyang mga magulang, nag-abiso siya na daraan daw ang barko nila sa Gulf of Aden kung saan naglalayag din ang mga rebelde. Nangako pa umano ito na uuwi sa kaarawan ng ama. Basta po naalala ko, masaya lang po talaga siya. Nakasama po yung pamilya niya. Tapos nagsabi pa po siya na kaya daw po siya sasampa na ng barko para po makauwi siya by December para baka pag-attend pa po siya ng 70 years old birthday ng papa namin. Sabi ng Department of Migrant Workers, hindi pa rin nakikita ang labi ng tatlong nasawing tripulante kabilang ang dalawang Pinoy. Naging pahirapan umano ang patuloy na pag-apoy ng pinasabog na bahagi ng barko. Dahil yung fuel section ang natira ng missile at meron siyang kargang mga vehicles and metals, no? Stable na po yung sitwasyon doon at yung barko po ay kasalukuyang tinoto, no? Papunta sa Djibouti din nang sa ganon ma-recover na natin yung remains ng dalawa nating kababayan. Inaasahan ngayong linggo ay matatagpuan na ang labi ng mga Pinoy. Kaninang umaga, balik bansa na ang dalawa pang sugatang Pinoy crew ng MV True Confidence. Sakay ng medical jet, ibinyahe sila mula Djibouti pa uwi ng Pilipinas. Sila po ay diniretso to a private medical hospital for the continuous medical treatment dahil yung isa sa kanila ay na-amputate above the knee, medyo malubha ang karamdaman pero stable siya, at yung isa naman suffered severe burn. Sa ngayon, nakauwi na ang 13 Pinoy survivors ng MV True Confidence. Dahil sa pagiging delikado ng Red Sea at Gulf of Aden para sa mga Pinoy seafarer, inilabas ng DMW ang advisory kung saan tinukoy ang mga high-risk maritime route. Ang seafarer na papayag maglayag sa mga delikadong lugar, bibigyan ng dobleng sahod. May karapatan naman silang tumanggi. Isa sa karapatan ng isang seafarer na nakasampa sa isang barko na magta-transit o dadaan sa isang warlike or high-risk area ay yung tinatawag na right to refuse sail, no? Siya po ay bibigyan po natin ng oportunidad para ma-invoke niya on the proper time at aayudahan po natin siya kung siya po ay gustong ma-repatriate. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.